Sa nakaraang kwento natin ay tinanong ni Iljung si Sunghwa na magpakilala. At sa pagpapatuloy, nagpakilala naman si Sunghwa na isa siyang estudyante ng Sojong High School na second year. Nauutal naman na sinabi ni Sunghwa kay Iljung na ang perang hinahanap nila ay nasa ikalimang palapag ng building. Nagtaka naman si Iljung dahil bakit nandun ang vault ng pera sa kakaibang lugar na yun. Tugon naman ni Sunghwa na inilagay ng kanyang kaibigan doon ang pera. Kinonfirma naman ni Iljung kung kaibigan niya ba talaga. Nang inig naman sa takot ang kanyang mga tauhan, tinanong ni Iljung ang kanyang mga tauhan na kung bakit hanggang ngayon ay hindi pa nakakabalik ang kanyang tauhan na umakyat sa taas upang hulihin ang mga estudyanteng tumakbo sa taas. Lumingon siya sa kanyang tauhan at sinabi niya na ang mga estudyante ay pag-alagala lamang ngunit ang kanyang tauhan ay nandito lamang nakatayo. Lumuhad naman agad ang kanyang tauhan sa sobrang takot at sinabi na etche-check niya ito at sana bigyan pa siya ng isa pang pagkakataon. Ibinagsak ni Iljung ang kanyang espada habang ang kanyang tauhan naman ay nanginginig na sa sobrang takot kung ano ang magiging desisyon ni Iljung. Hinawakan niya ang balikat ng kanyang tauhan at sinabi niya na dahil hindi siya makaalis sa kanyang sitwasyon ngayon dahil may inaasikaso pa siya, ay bibigyan niya ng isa pang pagkakataon ang kanyang tauhan. Dagdag pa niya na dalhin niya ang lahat ng pera at ang mga estudyante sa kanya ngayon din. Agad naman na tumayo ng matikas ang kanyang tauhan at nagsalute at nagpapasalamat siya kay Iljung dahil binigyan siya ng isa pang pagkakataon. Habang nakatingin lang sa kanya si Iljung ay agad niya namang inutusan ang iba niya pang mga tauhan na samahan siya. Sumang-ayon naman ang iba pa at nagsalute. Binaling niya ang kanyang atensyon kay Sunghwa at sinabi niya na lalapit ba si Sunghwa sa kanya o si Iljung na lang ang lalapit sa kanya. Dali-dali naman na sumagot si Sunghwa na siya na ang lalapit kay Iljung. Habang papalapit si Sunghwa ay pinuri naman siya ni Iljung na matalino at nagustuhan siya ni Iljung dahil sa kanyang naging desisyon. Sinabi naman ni Iljung na habang ang kanyang mga kasamahan ay naghahanap at dalhin sa kanya ang estudyante, ay napagdesisyonan ni Iljung na magkaroon muna sila ng maliit na kasiyahan. Itinuro ni Iljung si Seon at tinanong niya ang mga estudyante at nagtatrabaho sa bangko kung nakikita ba nila ang babae. Dagdag pa niya na kung sino man ang makakapagdala sa kanya ng kamay at paa ni Seon ay pakakawalan niya ito. Bahagyang natakot naman si Seon sa sinabi ni Iljung. Nagulat naman sila dahil sa sinabi ni Iljung. Tinanong ng isang estudyante ang kanyang mga kasamahan na kung kakalabanin ba nila si Seon. Habang nakikita ni Iljung ang mga reaksyon ng mga estudyante ay nasiyahan naman ito. Tumugon naman ang babaeng dilaw ang buhok na hindi ganyan ang dapat na sabihin ng isang estudyante at tinanong niya pa ito kung nababaliw na ba siya. Dagdag pa niya na mula simula ay pinoprotektahan na sila ni Seon. Sinabi naman ni Iljung sa kanila na sa puntong ito ay napagdesisyonan na niya kung sino ang nanalo. Sinabi naman ng nakaberde ang damit na dapat may matirang buhay sa kanila. Tinanong naman ni Iljung na kung wala bang orasan dito. Sinabi niya na magsisimula siyang orasan ang mga ito dahil naiinip na siya. Hindi naman nila alam ang kanilang gagawin. At dito sumigaw ang isa na wala na silang pagpipilian pa. Sabi naman ng isa na mayaman naman ang pamilya ni Seon at madali lang mabuhay si Seon kahit na wala na siyang kamay at paa. Tuliro naman si Seon subalit tinawag siya ni Sunghwa at binulungan siya ni Sunghwa na huwag nang mag-alala pa, at kailangan lang nilang maghintay ng sandali pa. Nagulat naman si Seon dahil sa sinabi ni Sunghwa. Tiningnan siya ni Seon at sa isip-isip niya na kung paano nakababa dito si Sunghwa nang hindi man lang nahahalata. At bakit pa siya bumaba dito kaysa magtago na lang siya. Sinabihan naman siya ni Seon na sana nanatili na lang siyang nakatago at dumagdag pa si Sunghwa sa hostage ni Iljung. Tumawa naman si Sunghwa at tugon niya na nandito siya para tulungan sila. Habang palapit ng palapit ang mga estudyante kay Seon ay hindi naman maipinta ang kanilang mukha dahil sa kaba. Tinanong sila ni Seon kung gusto ba nila ang kaliwang kamay ni Seon bilang pasasalamat. Bigla namang tinawag ni Sunghwa si Seon at sinabi niya na nagdesisyon siya na simula sa araw na ito ay magiging best friend niya na si Jin Sung. Tugon naman ni Seon na kung ano-ano ang pinagsasabi ni Sunghwa. Habang si Iljung naman ay hinampes niya ang sahig at sinabi niya na papatayin niya silang lahat kung sinasayang lang nila ang oras ni Iljung. Pagkarinig nilang lahat ay humingi sila ng patawad kay Seon dahil wala na silang ibang paraan dahil natatakot silang patayin ni Kim Iljung. Tinanong naman ni Iljung na kung kakampi ba si Sunghwa kay Seon. Tumugon naman si Sunghwa na sa tingin niya.
Tumawa naman si Iljung at sinabi niya na pati na rin si Songhua ay kukunan nila ng kamay at paa upang marami ang makaligtas. At ngayon 10 na sa kanila ang makakaligtas. Naiiyak naman at nanginginig na hindi alam ang gagawin ng mga estudyante. Tinanong naman ni Songhua si Seon na kung puprotektahan ba siya ni Seon. Wala namang kibo si Seon at maya-maya pa ay tinawag niyang North Korean puppet si Iljung. Tinanong naman siya ni Iljung na kung kailangan ba niyang gamitin ang salitang yun sa kanya. Tinanong niya si Iljung na kung ano ang mangyayari kung papatayin niya ang lahat ng nandito, papakawalan ba niya siya at si Songhua. Napaisip naman si Iljung dahil sa katanungan na yun. Dagdag pa ni Seon na bigyan sila ng pagpipilian para makalabas rin sila ng buhay dito. Ngumiti naman si Iljung dahil sa sinabi ni Seon at maya-maya pa ay humalakhak siya at sinabi niya na nakakatawa ito. Sinabi ni Iljung na kung magagawa ni Seon ang ganun ay hahayaan niyang mabuhay sina Seon. Kaya naman naghahanda na si Seon para sa isang atake. Dahil nakita ng mga estudyante na humahanda na ng atake si Seon ay nanginig naman ang kanilang kalamnan. Sinabi ni Seon sa kanila na wala nang ibang paraan. Ngunit tugon ng babae na teka muna. Lumingon siya kay Iljung. Tinanong siya ni Iljung kung ano pa ang tinatayo niya. Pinapili siya ni Iljung na kung ang kamay at paa ni Seon o kung ang leg niya. Kaya naman napalunok ang babae dahil sa sinabi ni Iljung sa kanya. Sinigawan niya si Seon na kung sa ganitong sitwasyon ay dapat ang piliin ni Seon ay ang nakararami ang mabuhay kaysa sa dalawa lang sila ang mabuhay. Wala naman naging tugon si Seon at agad siyang gumamit ng kanyang skill na Shadow Clone Jutsu. At nang papalapit na siya sa babae ay linabas ng babae ang kanyang ideya na tinatawag naman na Striking Glove. At dito sinabihan siya ni Seon na lumaban siya hanggang sa makakaya niya. Nagulat naman ang babae sa sinabi ni Seon at nang papalapit na ang espada ni Seon sa kanya, agad niya naman itong inatake. Sunod-sunod ang linunsad niyang mga suntok kay Seon. Nagtaka siya na ang kanyang atake ay tinatamaan ang mga clone ni Seon, kaya naman napatanong siya kung paano. Inatake siya ni Seon gamit ang kanyang kamay sa leeg ng babae. Habang magkadikit silang dalawa ay may ibinulong si Seon sa kanya na kung ano, at kita naman sa reaksyon ng babae na nagulat sa binulong ni Seon. At pagtapos nun ay bumagsak at tumilapon ang babae. Tinanong naman ng lalaki na kung okay lang ba ang babae na tinawag niyang First Sergeant na napatumba ni Seon. Dahil sa nakita nila ang lakas ni Seon at kinabahan naman ang nagtatrabaho sa bangko na babae. At sinabi ng nakaberde na lalaki na ang lakas ni Seon. Dagdag pa niya na ang phantom copy ni Seon ay biglang nawala. Pinag-usapan nila na pagod na si Seon dahil ang dali lang mawala ng kanyang phantom copy. Tinuon nila ang kanilang pansin sa kay Songhua dahil talunan nito at mas madali nila itong matalo. Pagkarinig ni Seon sa pinag-usapan nila ay pina-address niya agad si Songhua. Sumang-ayon naman at umatras si Songhua. Dahil sa nakita ni Iljung ang nangyari ay agad naman siyang tumawa ng napakalakas dahil natutuwa siya sa kanyang nakikita. Sinabi niya na nasa sabik siyang makapanood ng nag-aaway sa isa't isa at nagpapatayan sa isa't isa. At maya-maya pa habang tumatawa siya ay bigla siyang tinamaan ng lata sa kanyang ulo. At tiningnan niya ang lata na tumama sa kanya. Dahil tinamaan siya sa ulo ay liningon niya ang pinanggalingan ng lata at sinabi niya na kung ano yun. Sa likuran ng pinto na ito ay nandito ang ating bida na duguan at ngumingiti. Pinulot naman ni Iljung ang lata at sinabi niya na para saan ito. Nakilala naman ni Songhua ang lata kung sino ang tumapon nito. Agad naman itinapon ni Iljung ang lata sa pinanggalingan nito. At nandito ang ating bida nag-aabang sa kanya. Nakita naman ni Iljung ang paa ng ating bida at lalo siyang nasasabik dahil dito. Sinabi niya na siya siguro ang taong tinutukoy ng lalaking bumaba dito kanina na sinasabi niya na kasamahan niya. Hindi pa man siya tapos sa pagsasalita ay may kung ano ang itinapon si Jinsung sa kanya. Hindi naman siya nakaiwas sa itinapon ni Jinsung, dahil sa ginawa ng ating bida ay nagalit naman ng husto si Iljung sa kanya. Sinabi niya kay Jinsung na sino ba siya para batuhin ng kung ano-ano, hindi pa man siya tapos sa pagsasalita. Nakita niya ang itinapon ni Jinsung sa kanya at napagtanto na ito ay mga suot ng kanyang mga tauhan. Tumingin siya sa pinto at tinanong niya kung ano ang nangyayari. Sinabi niya kung minamaliit ba siya ni Jinsung. Iniwas-iwas niya ang kanyang espada sa itaas at natuklap ang sahig ng ikalawang palapag. Nakita naman nila ang sahig ng ikalawang palapag na pabagsak sa kanila. Hindi nila alam ang kanilang gagawin.
Subalit bigla namang ginamit ni Seon ang kanyang skill na Phantom Copy para pigilan ang pagbagsak ng semento sa mga tao. Sinabi naman ni Iljung kay Seon na, malakas naman si Seon at manatili muna ng ganyan si Seon sa ngayon. Dagdag pa niya na kailangan lang niya puntahan ang kanilang kasama. Habang si Seon naman ay hirap na hirap sa pagpigil ng semento, tinawag niyang halimaw ng norte si Iljung. At sinabi pa ni Iljung sa kanila na kung meron mang lumabas sa bangko kahit isa, lahat sila ay papatayin niya. Dagdag pa niya na meron siyang mga tauhan sa labas na naghihintay. Kaya naman huwag na nilang subukang tumakas. Nanlumo naman ang mga ito dahil sa sinabi ni Iljung sa kanila. Tiningnan naman ni Iljung si Seon at sinabi niya na ang mga mahihina niyang kasamahan ay may tsansa ng kunin ang mga kamay at paa ni Seon. At dagdag pa niya na pag-isipan nila ang sinabi niya. Tinanong naman ni Seon si Iljung na kung sa tingin ni Iljung ay pipigilan niya ang semento ay nagkakamali siya dahil pwede niya itong bitawan kahit kailan. Tumugon naman si Iljung na kung posible na mangyari yun ay sana hindi niya pinigilan ang semento sa una pa lang. Dagdag pa ni Iljung na aalis muna siya sandali at bantayan nila ang isa't isa. Tumalon naman agad si Iljung sa ginawa niyang butas sa itaas. Habang hirap na si Seon pigilan ang pagbagsak ng semento. Sinabi niya sa kanila na hindi niya alam kung gaano katagal niya mapipigilan ang sementong ito. Dagdag pa niya na kung ayaw nila malibing ng buhay umalis na sila sa ilalim ng semento na kanyang buhat-buhat. Sumigaw naman si Sunghwa na mag-umpisa muna sila sa mga taong nasa ilalim ng semento at lumabas sila ng maayos. Ngunit sinabi naman ng nagtatrabaho sa bangko na kung umalis sila sa ilalim ng semento ay makakawala si Seon sa kanyang kinalalagyan ngayon. Sinigawan naman siya ng lalaki at tinanong niya na sinasabi ba ng babae na hayaan na lang malibing sila ng buhay. Lumapit naman ang may pulang buhok kay Sunghwa at pinapaalis niya ito dahil sinabi ni Seon na papatayin niya silang lahat. Dagdag pa niya na kailangan meron lumaban kay Seon o Iljung para makaligtas. Tugon naman ni Sunghwa sa kanya na hindi ba niya nakikita na ginagawa ni Seon ang lahat para iligtas sila. Tinanong niya ang lalaking pula ang buhok na naiisip ba niyang sinusubukan ni Seon na patayin sila. Minungkahi naman ni Sunghwa sa kanila na basagin muna nila ang semento na pasan-pasan ni Seon at tumakbo silang lahat palabas, kahit madami ang mga kalaban na naghihintay sa labas kaya nila ito at marami ang makakaligtas sa kanila. Tinanong naman ng may pulang buhok si Sunghwa na paano kung biglang bumalik si Iljung dahil narinig niya ang sinabi ni Sunghwa. Huminga naman ng malalim si Sunghwa dahil hindi niya kinaya ang sinabi ng may pulang buhok. Nagulat naman sila nang biglang tumayo ang babae at sinabi niya na teka muna at tinawag niya si Kim Seon. Tumugon naman si Seon kung ano yun first squad leader. Lumipat ang eksena sa ating bida, nakita niya na dumating si Iljung at binati niya ito. Tinanong niya si Jin Sung kung siya ba ang may gawa ng kalat na ito ng mag-isa. Tugon naman ni Jin Sung na oo, nag-enjoy siya ng matagal na oras dahil pa isa-isa silang dumating. Dagdag pa niya na kung sama-sama silang lahat na dumating ay mabilis sana matatapos ito. Tugon naman ni Iljung sa kanya na humahanga siya sa babaeng goblin na yun sa ilalim ngunit saan ba nanggaling si Jin Sung at tinawag pa niya itong halimaw. Tumawa lamang ang ating bida sa sinabi ni Iljung at hinahawakan pa niya ang talam ng kanyang punyal. Tinanong siya ni Iljung kung gusto ba niyang sumama sa kanya at maging tauhan niya. At kapag sumali naman si Jin Sung sa kanilang grupo na The Great Pestilence Syndicate ay bibigyan siya ni Iljung ng maayos na posisyon. Nag-isip naman ang ating bida. Sabi naman ni Iljung na pag-isipan niyang mabuti. At dito nakapagdesisyon na si Jin Sung at sinabi niya na ang pangsyam na ruta ay mabuti para kay Iljung. Agad niyang sinugod si Iljung. Hindi naman alam ni Iljung ang kanyang gagawin dahil sa sobrang bilis gumalaw ng ating bida. Kaya naman sinabi niya kay Jin Sung na para siyang langaw, habang ang ating bida naman ay tumatawa pa at nasisiyahan siya. Tinitingnan naman ni Iljung ang galaw ni Jin Sung at sa isip-isip niya na gumagalaw si Jin Sung sa labas ng range ng kanyang greatsword. Napagdesisyonan ni Iljung na ipapakita niya ang kaibahan ng kanilang lakas. Inatake niya si Jin Sung ngunit hindi man lang niya natamaan. Habang nasa likod niya si Jin Sung ay sa isip-isip niya kung hindi alam ni Jin Sung ang kanyang ideya ay walang magagawa si Jin Sung kundi ang tamaan ng kanyang atake. Ang tawag naman sa kanyang ideya ay You Can't Stop the Swinging because it's a greatsword drawn from the Baekdushan Tiger's Cave. Ibig sabihin ng espadang ito ay hindi mapipigilan ang pag-atake dahil isa itong greatsword.
Ang bawat pag-indayog ng espada ay nahihiwa ito na hindi nag-i-stuck sa sahig. At nang aatakihin na nila ang isa't isa, bigla namang sinabi ni Jin Sung na ang haba ng pangalan ng ideya ni Iljung. Pagkarinig ni Iljung ay laking gulat niya at bigla siyang natigilan habang ang ating bida naman ay iniwasan niya ang atake ni Iljung. Tinanong siya ni Jin Sung kung bakit ang haba ng pangalan ng kanyang ideya. Pagkababa ni Jin Sung ay namangha siya dahil ang haba ng pangalan ng ideya ni Iljung at tinanong niya kung paano nagawang pahabain yun ni Iljung. Nagtaka naman si Iljung dahil naiwasan ni Jin Sung ang kanyang atake. Ngunit ang nakapagpabagabag sa kanyang isipan ay paanong nakikita ni Jin Sung ang kanyang ideya. Kinumpirma niya na kung nakakakita ba si Jin Sung ng pangalan ng ideya. Tumugon naman si Jin Sung na oo mister. At tinanong niya si Iljung na paano nilagyan ni Iljung ng maraming plus sign ang kanyang ideya rank. Ang ideya rank ni Iljung ay A at 3+. Ang kanyang combat ability naman ay S-. Meron pa siyang strength reinforcement rate na 67%. Tinanong siya ni Jin Sung kung ano ang ibig sabihin ng strength reinforcement at kung paano niya ito ginawa. Ang anyo naman ng greatsword ni Iljung ay sumasalamin sa nagmamay-ari ng ideya nito. Hindi naman mapipigilan ang pag-indayog ng espada na greatsword hanggang sa dulo nito. Sa isip-isip naman ni Iljung na muntika na siyang mahulog sa patibong ni Jin Sung. Tinanong niya kung ano ang pangalan ng ating bida. Masaya naman na nagpakilala si Jin Sung sa kanya. Nagandahan naman si Iljung sa mata ng ating bida, at sa pangalawang pagkakataon ay inalok niyang muli si Jin Sung na sumali sa kanyang grupo. Hindi pa man siya tapos sa pagsasalita ay sinabi naman ni Jin Sung sa kanya na siya palang ang pinakamalakas na kalaban na nakita ni Jin Sung. Nagtaka naman si Iljung dahil sa sinabi ni Jin Sung sa kanya at tinanong niya na dahil ba gusto ni Jin Sung maging miyembro ng The Great Pestilence Syndicate kaya niya ito sinasabi. Hindi naman nakikinig si Jin Sung sa kanya at sinabi niya na ang tanging nakikita niya lang ay numerong 9. Tinanong naman siya ni Iljung kung may nakikita pa bang iba si Jin Sung. Tumugon naman si Jin Sung na ang tanging nakikita niya lang ay ang pang-9 na ruta para patayin si Iljung. Tumawa naman si Iljung at tinanong niya si Jin Sung na kung nakakakita siya ng mga bagay na ganon. Dagdag pa niya na naiinggit siya kay Jin Sung. Papaatake na si Jin Sung at sinabi niya na ang isang ruta ay sapat na. Tinanong naman niya si Jin Sung kung tapos na ba ang kanilang negosasyon. At nalungkot naman siya dahil dun. Dagdag pa ni Iljung na bubugbugin niya na lang si Jin Sung hanggang sa mawalan siya ng malay at dadalhin niya si Jin Sung sa kanyang pinuno upang mapakinabangan ang mata ni Jin Sung. Pareho silang naglunsad ng kanya-kanyang pag-atake. Lumipat ang eksena sa nasirang pinto ng elevator. Nandito naman si Giyong at sabi niya dahil sira na ang pinto ng elevator ay matatagalan silang makakaakyat sa kinaroroonan niya. At sinabi niya kay Jin Sung na ang basurang yun ay hindi man lang tumagal sa pagsayang ng oras ng kalaban. Sinabi pa ni Giyong na kahit anuman ang mangyari nandito sila sa center ng kanilang syudad. Kapag inalerto nila ang pulis o kaya ang militar sa kanilang kasalukuyang sitwasyon ngayon ay darating sila agad. Dagdag pa niya na kung lalabas siya ng maaga ang magiging target siya ng kalaban. Kaya naman napagdesisyunan niyang manatili muna sa kanyang kinalalagyan. Balik ang eksena sa ating bida at Iljung. Kahit pa na anong atake ni Iljung kay Jin Sung ay walang kahirap-hirap niya lang itong naiiwasan. Hinato niya ng kanyang espada si Jin Sung at iniwasan itong muli. Tiningnan ni Iljung si Jin Sung sa itaas at pagkababa ni Jin Sung ay inapakan niya ang talam ng espada ni Iljung at ngumiti. Dahil sa ginawang yun ni Jin Sung ay sumabog na sa galit si Iljung at nagreklamo siya na puro pag-iwas lang ang ginagawa ni Jin Sung. Ngunit hindi niya napansin dahil sa sobrang bilis gumalaw ni Jin Sung, nasa harapan niya na pala si Jin Sung, napagtanto niya ito at agad naman siyang umiwas subalit nadaplisan pa rin siya sa kanyang balikat. Sa isip-isip ni Iljung ay sobrang delikado yon kung hindi niya naiwasan. Hindi pa man siya nakakapwesto ay laking gulat niya na palapit na naman si Jin Sung sa kanya. At nagtamo na naman siya ng pinsala. Sa isip-isip ni Iljung habang dumedepensa, na pinaglalaroan lang pala siya ni Jin Sung mula kanina pa. Ginawang laruan si Kim Iljung ni Jin Sung. Sa kakaisip niya at kakadepensa at hindi niya naman namalaya na nasa harapan na naman ang ating bida, at tinanong siya ni Jin Sung na mananatili na lang ba siyang dumpense gaya ng isang talunan. Dagdag pa ni Jin Sung na tapusin na nila ang laban na ito ngayon.
Ngumiti naman si Iljung at sinabi niya na, mamamatay siya kapag itatago pa niya ito. Lumabas ang lilang kamay at nagulat naman si Jin Sung dahil dito. Nang hahawakan na sana siya ng kamay ni Iljung ay bigla siyang umatras. Hindi naman makapaniwala si Jin Sung sa kanyang nakikita. Tinanong niya si Iljung kung paano niya nagawang magkaroon ng dalawang ideya. Ang tawag naman sa pangalawang ideya na kamay ni Iljung ay the left hand of the first beast. Hindi naman klaro ang ideya at combat ability nito. Sinabi naman ni Iljung na hindi nauubra ang pagtalon-talon ni Jin Sung. Masaya naman si Jin Sung na tinanong si Iljung na kung anong klaseng kamay yan. Tinanong naman niya si Jin Sung na bakit siya interesadong malaman ang tungkol sa kamay niya. Sinabi niya na pinuntahan niya ang lugar na ito upang iwasan ang boomer. Baka mapunta muna siya sa impyerno bago niya sabihin. Tinanong naman siya ni Jin Sung na dahil balinabas niya ang ganyang kamay ay lumakas na ba siya. Nasiyahan naman sa ngayon ang ating bida dahil lumakas ang kanyang kalaban. Hanggang dito na lang muna mga bossing. Kung gusto mo subaybayan ang kwentong ito, mag-like, comment at mag-subscribe na rin at i-hit ang notification bell para updated ka sa mga bagong videos. Kita-kits sa susunod mga boss.